Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang Facebook reel na ngayon ko lang napanood. Grabe, si Tatay Digong nung presidente pa siya, meron siyang sinasabi na nagkatotoo na ngayon. Hinulaan niya ang nangyayari sa kanya ngayon. Grabe, halos hindi ako makapaniwala na nabanggit niya ito. Noon pa, nung presidente pa siya, nasabi niya, I am great now. But darating ang panahon, I will be nobody and perhaps I will die. And he quoted verses from the Bible sa Ecclesiastes. Grabe, ang ating tatay talaga. Okay, pakinggan natin ang kanyang sinabi. Presidente pa siya noon. The Bible says, there is a time to be great. Kagaya ko. Presidente ako ngayon. I do not know why. I do not know why. But there will always be a time that I will be nobody. And that is sure to come. Sure to come. And maybe to die thereafter. Grabe. There will come a time. Presidente siya noon that I will be nobody. And I'm sure to die. Huwag naman sana. Tatay, kailangan ka pa namin. Laban lang, tatay. Tuloy natin. There is always a time for plenty. But there is always a time for want. There is always time to be merry, happy, and a time to be sad. A time to be healthy, strong, kung bata ka pa. But as sure as the sun will rise in the east, we will get old and get weak and sick. There's a time to feast, but there's time to want. A time to be spending, may pera ka, but sometimes may problema. And a time for war, and a time for peace. And a time to be born, and a time to die. Ulitin natin. The Bible says, Ulitin there is a time to be great. Kagaya ko. Presidente ako ngayon. I do not know why. But there will always be a time that I will be nobody. And that is sure to come. Na nanindig po ang aking balahibo pagka-panood ko, pagkarinig ko yung sinabi niya. Sa kalagayan ni Tatay Digong ngayon, sentro-sentro na siya ng usap-usapan sa buong mundo. He is now on trial. So, dating presidente, minamahal natin ngayon, isa na siyang, anong tawag sa kanya? Accused. Pinaparatangan kung ano-ano. Kaya lang, dito ko nakita yung pagiging, kahit palamura siya, kaya lang, I still believe on his heart. He has a good heart. Naniniwala siya sa Diyos. At dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos, naniniwala siya sa Bible. Kasi kinukot niya yung Bible . Ecclesiastes yun, yung sinasabi niya. There's a time for everything, sinabi ni Haring Solomon. At totoo nga. At dahil noon pa nakikita niya na hindi siya forever na maging great, alam niya darating ang panahon na mawawala rin siya ng influence, ng saysay. Kaya makita mo, very humble siya, hindi siya nagmamayabang at saka ibang-iba siya sa iba. Itong nasa poder ngayon, akala nila forever sila yung mga powers that be.
gusto nila habang buhay sila nasa power. Si Tatay Digong, alam niya na hindi siya magtatagal na maging great. At ito na nga, tignan mo, nasa dapang-dapa ngayon si Tatay Digong. Kailan? Tatay, huwag kang mag-surrender. Ang ano dyan is yung meron naman tayong gulong ng palad. Diba? Gulong ng palad, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ibaba. Kailan gumugulo? Ako, naniniwala ko, hindi pa ito ang katapusan ni PRRD. He will become great. Yung nabasa kong comments kanina sa isang post, sabi ng nagano, kahit patayin nyo pa si Tatay Digong, but he will live forever. His legacy will be etched on the hearts of millions of Filipinos. So hindi natin alam kung anong kahinat na niya doon, lalo na 80 years old na siya. Yung nakapanood sa kanyang appearance sa pre-trial hearing niya, mahina na siyang magsalita. Kaya lang, ang kanyang espiritu, ang kanyang nagawa sa sambayan ng Pilipino, hindi yon mamamatay. He will live forever in our hearts. Kaya, pagdasal po natin ang ating Pangulo. He is a man full of wisdom. Kaya, mga kaibigan, mga nagmamahal sa mga Duterte, magkaisa po tayo, makinig tayo sa panawagan ng mga Duterte na huwag tayong gagawa ng kalukuhan. Kalmado lang. Ano yung mensahe ni PRRD na ipinaabot niya sa atin through BP Sara? Relax lang kayo. Relax lang. And then, may hangganan ng lahat. There's a time of reckoning. Maniningil din tayo. Malapit na. May 12, 2025. Yan ang unang araw ng paniningil natin. And then, 2028, babalik ang Duterte sa Malacanang. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito, namimigay tayo ng yero at pako sa Tribong Talandig sa Bukidnon para makapatayo sila ng sariling bahay or ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang tulo ka pamilya nga magkuha karon og gero. Magtuo ang isa. Lukot. So kagahapon na apay nagkuha diri nga yero. Duha to ka pamilya, so karon tulo karong buntaga ang nagkuha na pod. Ug karon mao na ni ang ilang nakuha nga lansang. Kini. O kining tulo kuan siya mag-atop lang og kining naa sa sako mao ni ang magtukod og balay. Yan na doon ipadidalog kayan manan yan may sa taglusod kuana o hindon aray dapit sa ikaw sa ari dapit baba So mao na ni siya ang tulo ka pamilya nga nagkuha og yero. O na sila. So mao na ilang yero nga gikarga nga tulo sila ani ka pamilya. So abot na gyud ang yero sa tulo ka pamilya. So padulong na gyud gibaktas ni ante nag dayong sila sa yero, padulong na ni sa iyang balay.
Ah. So abot na gyud sa balay ni ante. Og mo na ni ang iyang atupan karon hapon. Og mo na ni si ang balay ni ante nga natagaan na Mugiro. So mga bulsot-bulsot na gyud ang iyang atop. So lata na gyud ang iyang atop ani ni ante kay kuan naman gyud kanang tungod sa kadugayon na. Ante unsay imong maistorya karon ante nga abot nang imong iro natagaan na ka. Nagpasalamat gyud ko. Nagpalakpak gyud sa ako. Salamat kay dili no ako makagbalay kun wa ko tabangi kay o balo man ko na di na ako makagbalay kun wa ko tabangi. Nagsalamat gyud ko sa nagtabang sa ako nga tao og nagsalamat ko sa Ginoo. Oo, Og sa ante. nagbidyo sa ako. Oh, ante, salamat po. Grabe kalipay ni ante kay natagaan kay ang iyang balay. Ay, Oh, nangabuslot na, bulsot karaan na. naman good, na di na ako makabalay kay wa ko'y karta. Oh, sige ante, salamat.